kay San Timoteo at San Tito, mga obispo. Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit, at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noon ang una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon, ang ating pong butihing kura paroko, Reverend Father Danichi V. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutuin ang likana at ang kayayang lira. Paninyo ang trumpeta, kaya Panginoo'y dinggin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawin ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Langin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo ang mga katangian ng apostol kina San Timoteo at San Tito. Pagbigyan mo ang kanilang dalangin, kami ay makapamuhay ng maayos at matapat sa iyong kalooban para kami ay marapatin mong makasapit sa iyong piling sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamti natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat, tulad ng ginawa ng aking mga ninuno. Tuwing alalahanin kita sa aking mga panalangin, araw-gabi, sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Lalo na kapag naalaala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Lueda at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi ang Diyos, kundi Espiritu ng kapangyarihan,
pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas, tayo pong lahat. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginoon siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Tumayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sumay At sumaiyo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magdala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayo parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kaninin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa
ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kung merong isang aral ang nais ituro sa atin ng mga pagbasa sa gabing ito, ito ay ang probidensya ng Diyos. Sabihin nyo nga po, probidensya ng Diyos. O sa Ingles, God's providence. No? Tiningnan ko yung Tagalog ng probidensya o ng providence, no? Kasi parang yung providensya, parang tinranslate lang. Tinignan ko, ano ba yung ibig sabihin ng providensya o providence? Ang ganda nung Tagalog. Sapagkat ang katumbas na salita ng providensya sa Tagalog ay paglalaan. Sabihin nyo nga po, paglalaan. So, God's providence, paglalaan ng Diyos. Naintindihan nyo na po yun? No? Hindi ba? Pag meron kang pinaglalaanan, ano ibig sabihin nun? May pinaghahandaan, ano pa? Meron kang pagbibigyan, tama? Di ba? Pinaglalaanan mo. O halimbawa, o matrikula ng anak ko, o pinaglalaanan, di ba? Ano pa? Yung parang may itinatabi. Di ba? Tama ba yun? Di ba? Meron kang pinag-iipunan. O, meron kang paglalagyan. No? At yun ang ibig sabihin ng probidensya ng Panginoon. Ang paglalaan ng Panginoon. Narinig natin sa Ebanghelyo na sinugo ni Jesus ang ilang alagad. Hindi. 72. O, yun ang sabi dito, di ba? O, 72 alagad natig. Dadalawa, partner, by pair, kasama ang mga paalala na dapat nilang gawin at tandaan. 4 yung paalala ni Jesus. Una, sabi niya, huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Maliwanag ba yon? Sa inyong paglalakbay, walang bag. Si Nanay Shoni, tuwing aalis, ang bigat-bigat ng bag. No? O, ganun ang karamihan ng babae. Tingnan mo, nagsimba lang, may bag pa siya. Di ba? Pero, ang paalala ni Jesus, huwag magdala ng lukbutan, supot, o kahit panyapak. Pangalawa, sabi din ni Jesus, pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Sabihin nyo nga, kapayapaan. Yan ang dapat dalhin. Kapayapaan. Pangatlo, sabi ni Jesus, dagdag pa niya, manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Tumanggap ng upa. Yan. Tandaan nyo yung mga salitang yan, ha? Tumanggap ng upa. At pang-4, sabi ni Jesus, panghuli, sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Sa mga paalala na ito ni Jesus, sa kanyang 72 alagad, ang nais niyang sabihin, wala silang dapat dalhin kundi kapayapaan at salita ng Diyos. Malapit na maghari ang Diyos sa inyo.
walang dadalhin, kapayapaan at salita ng Diyos sa kanilang paglalakbay. Yung mga material na bagay, walang saysay sa kanilang misyon. Bakit walang saysay? Dahil binibigyan sila ng kasiguraduhan ni Jesus. Natatanggap sila ng karampatang upa. Kaya ka lang naman nagdadala ng bag kasi 'di ba parang hindi ka sigurado. Tama ba 'yon? No? Magdala na nga ako ng bag kasi para meron akong lagayan. 'Di ba? Magdadala na nga ako ng bag kasi baka may isa-sharon ako. 'Di ba? Magdadala ako ng bag kasi kailangan ko extra t-shirt. 'Di ba? Gusto natin 'yung para sigurado tayo. Tama? Para kumpiyansa tayo. Magdadala ako ekstrang sapatos kasi pag nasira yung isa, meron na naman. 'Di ba? Pero sinasabi, huwag magdala ng bagay. Bakit? Merong kasiguraduhan na binibigay si Jesus. Tatanggap sila ng karampatang upa. They will receive what they deserve. Wala itong pinagkaiba sa paglalakbay sa buhay. Ang kailangan lang natin sa buhay, kapayapaan at salita ng Diyos. Kapag naglalakbay, kahit anong dami ng pera, kung walang kapayapaan, wala itong magagawa sa ating buhay. Tandaan nyo yan. No? Yung iniisip nyo na, pag dumami pera ko, okay na ako, ay hindi. Maraming mayayaman, maraming pera pero walang kapayapaan ang isip. Walang kapayapaan ang buhay. Tingnan mo, nasan sila ngayon? Nagtatago. Nakakulong. Bakit? Kasi puro pera. Pera-pera ang pinaandar sa buhay. Ngayon, ano nangyari? Yun pa ang naging sanhi ng kawalan ng kapayapaan. Sa sobrang dami ng pera, hindi makapagpakita. Walang mukhang iharap. Sa dami ng pera, may mental health issue. Kaya importante yung kapayapaan . Kahit mahirap, basta payapa, okay ang buhay. Makapagpapatuloy sa buhay, makakalaban sa buhay. At wala din magagawa ang kapayapaan kung walang salita ng Diyos. Importanteng may salita ng Diyos. Father, sabi mo, tatanggap kami ng karampatang upa. Totoo yan. Kapag pinag-usapan ang Diyos, yes, you will receive what you deserve. Tama? Nagnakaw ka, makakatanggap ka ng karampatan. Gumawa ka ng mabuti, makakatanggap ka ng karampatan. Father, ba't ganun? Lumalaban kami ng patas. Bakit hindi namin natatanggap ang karampatan? Hindi pa tapos ang Diyos. Nag-i-invest ka pa lang. Wala pa yung tubo. Intayin mo lang. Magtiyaga ka lang. Marami sa atin, hindi makapag-intay. Nagtrabaho lang ng kaunti, nainip, nagnakaw. Nagtrabaho ng kaunti, nainip, nanloko. Kasi gusto magmadali. Gusto makuha agad ang karampatan. Diba? Ibinibigay yan sa karapat-dapat. Hintay mo lang. Kayo, mag-aral. Yang pag-aaral na yan, after ilang years? 10 years? 12 years? Tatanggap kayo ng karampatan. Pero kung hindi nag-aral, tatanggap ka rin ng karampatan. Di ba ganon? Yung pagtsatsaga, pagtitiis. Ito yung mensahe ni San Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo. Ang ganda. Pinapaalalahanan ni San Pablo si Timoteo sa kanyang pananampalataya. Si Timoteo nangihina. Nagkakaproblema, nagkakakrisis sa buhay. Ang paalala sa kanya ni San Pablo, di ba? Meron kang pananampalataya. Maging masigasig ka sa pagtupad ng tungkulin
na tinanggap mo mula sa Diyos nung ipatong ko ang aking kamay sa iyong ulo. Kailan yon? Nung binyag. Magandang paalala yun, no? Yung kapag ikaw ay nangihina sa buhay, magandang paalalahanan, o di ba, ikaw ay Katoliko. Kapag ikaw ay nagkakaproblema, o di ba, ikaw ay Kristiyano. Huwag ka mapanghinaan. Umasa ka sa Diyos. Tatanggap ka ng karampatan. Alam mo, minsan, napanghihinaan din naman ako ng loob. Minsan, natatakot din naman ako, pero naaalala ko ang probidensya ng Panginoon. May nakalaan para sa atin. May itinabi para sa atin. Maring hindi pa binibigay ngayon, pero meron. Alam niyo po, nung isang linggo, nagpunta lang ako ng Japan. No? Kaya nawala po ako ng ilang araw, nagpunta kami ng Japan kasama ng aking mga staff sa ARSO. No? Kasi may opisina ako doon. Nagplanning kami. No? At sa Japan, pagdating namin, wow, ang ganda ng Japan. Ang lamig, ang linis, ang sasarap ng pagkain, ang bilis ng sasakyan, on time. No? Lahat ng magagandang salita, masasabi mo. No? Alam nyo, sa Japan, may nakilala kami na nagsisimba pala sa online natin. No? Kaya lagi ko silang binabate, yung mga nasa abroad, no, nakakaabot ang ating misa, no? Sabi ko, ang ganda-ganda naman dito sa Japan, no? Lahat ng magagandang salita, sinabi ko na. Natahimik ako nung sabihin niya, Father, alam mo, walang araw na hindi ako umiyak. Sabi ko, bakit naman? Ang ganda ng Japan, ang linis, ang sarap ng pagkain, oh, ang bilis, on time, ang gagalang ng tao. Sabi niya, Father, mahirap din dito sa Japan. Mahirap ang buhay dito din sa Japan. At doon ko napagtanto na, oo nga no, kahit saan ka pala pumunta, kahit ang ganda ng lugar, kahit ang rangya ng lugar, merong hirap. Dito sa atin, sabihin natin, magulo, madumi, madaming tao, maraming pasaway, pero, di ba, kahit sang lugar, may mahirap. Kahit sang lugar, meron ding masarap. Meron ding masaya. Dito naman sa atin, kahit naman ganito, di ba? Masaya dito. Hello? Masaya ba kayo? Oh, saya dito. Gabi nang ingay pa eh. Di ba? Gabi na, nagkukantahan pa. No, ang saya, di ba? Oh, ano lang sinasabi sa atin? May nilaan ang Panginoon. Kaya sabi ko, bakit ka nag-stay dito? Kung araw-araw kang umiiyak. Sabi niya, Father, may pangarap ako. At lagi akong nagsisimba. Kahit sa online mass, ang layo ng mga simbahan doon. Kasi kakaunti lang ang Katoliko. Pero kahit sa online mass, tingnan mo, doon siya kumukuha ng lakas. May isa pa kaming OFW na na-meet, si Lynn. Lynn, hello. No, salamat sa dinner. Si Lynn din, hindi pa umuwi ng Pilipinas, matagal na. No? Dahil sa pandemic, matagal. Dahil hindi naman talaga madali ang buhay doon. Pero nakakakuha ng lakas sa salita ng Diyos. Sa paalala na sila'y Kristiyano, na sila'y Katoliko, na sila'y dapat magsimba, na sila'y dapat manampalataya. Mga kapatid, gaya ng 72, hindi nila inasahan ang mangyayari sa kanilang misyon. Pero, sinabihan sila kung anong dapat gawin at anong dapat dalhin. Di man nila naunawaan, binigyan sila ni Jesus ng kasiguraduhan. Anong kasiguraduhan yon? Si Jesus. Siya mismo. Sa Kanya mismo tayo makakakuha ng kasiguraduhan. Kapag magulong buhay, kapag mahirap ang buhay, kapag namomroblema sa buhay, walang ibang kasiguraduhan kundi si Jesus. Dahil sa Diyos, meron siyang inilaan. Amen? Amen. Tumayo ang lahat.
natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan. Buong tiwala tayong lumapit sa Ama, dala ang ating mga idinadalangin mithiin. Sa bawat panalangin ating sasambitin, Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang simbahan naway mapanibago at sumaksi ng may katapatan sa tamang pagpapahalaga sa buhay upang makatulong sa pagpanumbalik sa mundong nasadlak sa kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang mga nagdidigmaang mga bansa naway matutong mamuhay sa pakikiisa at pagtutulungan upang makapagdulot ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang lahat ng nananalig kay Kristo, naway mapaglabanan nila ang pagkakahiwa-hiwalay at maging iisa sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang mga may sakit, lalo na ang mga lumpo at may kapansanan, naway tumanggap ng kasiyahan at kalinga sa mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang mga tapat na yumao, naway mailigtas sa kasamaan ng walang hanggang kamatayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masama at hayaan mong ang iyong kabutihan ang siyang magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo ang lahat. Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana, ngayong kami ay naghahain para sina San Tito at San Timoteo ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
ngayong sina San Tito at San Timoteo ay pinararangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ang manami, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga salahan para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinananaligan ng uliran naming sina San Tito at San Timoteo ay maipahayag namin at ang itinuro nila ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. God's providence, no? Paglalaan ng Diyos. Kung hindi mo pa nakukuha, hintay lang. Diba? Pinagtabihan, pinag-ipunan, ano pa? Pinaglaanan, hintay ka lang. Makukuha mo yan balang araw. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humahiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayo na tipayan, niyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Ang mga dakila't dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay naanyayahan. Mayo na't ipahayag, kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang